Huwag kang matakot sa paggawa ng tama. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at mahis sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 1, verses 18 to 21, and I read it for you. Now the birth of Jesus the Messiah took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." Ngayong araw pong ito, ating pong ginugunita ang dakilang kapistahan ni San Jose, asawa ng Birheng Maria. Ang ating pong binasang ebanghelyo sa araw na ito ay isang tagpo na lagi nating naririnig pag malapit na ang Pasko. Ito po ay bahagi ng kwento ng Pasko, na kung saan may nagpakitang anghel kay San Jose at ipinaalala niya sa kanya na huwag siyang matakot na tanggapin ang Birheng Maria bilang kanyang asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang anak sa kanyang sinapupunan ay lalang ng banal na Espiritu, ang anak ng Diyos. Huwag kang matakot na gumawa ng tama. Sa ating pong modernong panahon, nakikita po natin, tila ba nakikiuso, sumasabay sa agos ang ibang tao, kahit na mali na, kahit na hindi tama. Maraming gumagawa kaya nakikiisa, nakikigaya. Tinataya na ang dignidad, tinataya ang katotohanan. Kahit alam na nilang mali, ginagawa pa rin. Tayong mga Kristiyano ay tinatawag na huwag matakot gumawa ng tama. Kahit isa ka na lang sa iyong opisina na gumagawa ng tama, kahit mag-isa ka na lamang na natitira sa loob ng paaralan na hindi napapasilo sa pangungopya o pangungodiko, no? Basta binibigay mo ang sarili bilang isang mabuting mag-aaral, nag-aaral ng husto, bilang isang Kristiyano, yan ang panawagan mo. Tayo pong lahat, saan man tayo naroroon, katulad po ni San Jose, ay iniimbitahan ng Diyos na huwag matakot. Huwag matakot na gawin kung ano ang tama. Huwag tayong matakot kahit nag-iisa na lamang tayo na nagiging tinig sa kadiliman ng mundo, nagiging liwanag sa mundong ating ginagalawan. San Jose, ipanalangin mo kami. Huwag sana kaming matakot gumawa sa kung ano ang tama. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ay matuwid. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay maawain. Bigyan niyo po kami ng lakas ng loob palagi na gawin kung ano ang tama. Katulad ni San Jose, maging modelo nawa namin siya upang matupdan ang kalooban ng Diyos. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito. And do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.